Magandang umaga, Philippine Air Force. Alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng linggo, August 23, 2026. Para sa ating synoptic situation, meron nga tayong tatlong bagyo na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una na dito si Typhoon with international name Saudel. Ito'y huling namataan kaninang umaga sa layong 2,245 km, silangan na extreme northern Luzon. Ito'y may taglay na hangin na 175 km per hour malapit sa gitna at may umaabot ng 215 km per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 25 km per hour. Samantala, ang isang tropical depression ay huling namataan kaninang alas 3 ng umaga sa layong 1,205 km east ng Eastern Visayas. Ito'y may taglay na hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at umaabot ng 70 km per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 15 km per hour. At itong tropical depression na ito ay hindi natin inaalis ang posibilidad na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at maaaring bigyan ng local name na OBET. Samantala, yung isang tropical depression with international name Gainari o si dating bagyong si Neneng ay huling namataan kaninang umaga sa layong 565 km north of Itbayat, Batanes. Ito'y may taglay na hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at umaabot ng 70 km per hour. Ito'y patuloy naman na kumikilos westward sa bilis na 10 km per hour. Samantala, ang southwest monsoon o hanging habagat naman ang siyang nakakaapekto dito sa Luzon. At para naman sa track intensity forecast na inilabas ng Pag-asa kagabi, inaasahan natin itong si Typhoon Saudel ay patuloy nakikilos northwestward or west-northwestward sa mga susunod na oras o araw. Asahan din natin na ito'y lalakas pa nga into Super Typhoon category. Asahan din natin ang pagpasok nito ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Lunes at lalabas naman ito ng PAR natin sa darating na Martes at hindi natin naalis ang posibilidad na ito'y mag-re-enter sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Para naman sa ating General Area Forecast, asahan naman natin ng occasional rains dito sa may Batanes at dito naman sa may Metro Manila, sa may Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, sa may part ng Central Luzon. Asahan din natin dito sa may Rizal, sa may Cavite at sa may Batangas, pati na rin dito sa may Occidental Mindoro at ito ng bahagi ng Cagayan Valley. Dulot naman ng southwest monsoon, asahan natin na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Asa natin tirang bahagi ng Luzon, asahan naman natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan, pagkulog o pagkidlat. Samantala dito sa may buong Visayas at sa buong Mindanao, asahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan, pagkulog o pagkidlat. Dulot naman ito ng mga localized thunderstorm lalo na sa dakong hapon o gabi. Para naman sa impact sa flight operation, dulot nga ng southwest monsoon dito sa Luzon, asahan natin ang moist southwesterly flow expected to bring rainfall and gusty surface wind. Asahan natin ang impact nito sa rotary, ang reduced visibility and gusty winds may limit BFR and low altitude operations. Wet helipads may increase operational hazards. Sa fixed wing naman, asahan natin ang low ceilings, turbulence and wet runway condition may result in flight delays, cancellation or diversions to alternate airfields. Para naman sa natitirang bahagi ng ating bansa, dulot naman ito ng mga localized thunderstorm. Asahan natin ang main hazard na afternoon convective development may produce gust fronts and heavy rainfall. Sa impact naman nito sa rotary, asahan natin ang downburst, strong wind gusts and reduced visibility pose significant hazard to flight operations. Avoid flight in or near cumulonimbus or Charlie Bravo. Asahan natin sa may fixed wing ang severe turbulence and wind shear are likely during arrival and departure phases. Aircraft may experience delays or require diversions to alternate airfields. Para sa ating astronomical information, ng araw ay sumikat kaninang 5:43 AM at lulubog mamayang 6:14 PM. Meron naman tayong 80% increasing moon illumination. At para maging updated sa lagay at taya ng panahon, ipalo lang ang aming social media accounts ng Air Force Weather Center.
At yan lang po lagay ng ating panahon ngayong umaga at sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Hermelino T. Calubiran Jr. Pop Jesse. Ako si Staff Sergeant Edmar B. Sagadraca Jr., Philippine Air Force, Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga at maraming salamat.